February 11 ng madaling araw, 1 AM ako nag-test. At yun guys, klarong-klaro talaga yung result. And then yun na rin yung first ultrasound ni baby, February 26. So happy! Yan. Hi guys. So today, what day today it is? Sino na sa background. So today is February 26, 2024. Nag-off lang kami ni Ben sa work. Nagpaalam kami na umuwi ng Edmonton dahil first ultrasound ko. So, ayan, hindi ako nakapag-video kanina guys nung papunta kami. Kasi wala na, hindi ko na naisip yun. Gawa ng kinabahan din ako kasi first ultrasound. Tsaka ang kapal ng snow, grabe. Mamaya, papakita ko sa inyo kung ano kakapal yung snow. So, ayun guys, yung schedule namin ay 9:15, pero na-accommodate ako mga 9:26 na. So, it's a good thing kasi nagising ako ng 8 AM kasi sa instruction, kailangan daw uminom ng 4 na baso ng tubig. So, 4 na 8 ounce glass of water para mapuno yung bladder during the ultrasound. Hindi ko kinayang ubusin yung 4 na baso na yun kasi nasusuka ako. Tapos, nakaihi pa ako prior pag-alis namin. And then, buti na lang, na-accommodate ako, na-start yung ultrasound, mga 9:30. So, at least, puno na yung bladder ko. Ayun, nadumihan ang itlog ng aking damit. So, tatapos na siya kanina. At saka, alam nyo ba ilang bisis ako umihi? 5 bisis. Dahil sobrang puno na yung bladder ko at hindi naman siya lalabas lahat one time. Kailangan magkasunod niyan siya kasi hindi siya tanggal lahat. Ganun kadami. So ayun guys, I'm so thankful, Ben and I were so thankful to God dahil may heartbeat yung baby namin. So ayun, pinakita kanina sa amin yung in-ultrasound ako. So, pumitik-pitik yung heart ng baby. Tsaka isa lang siya. So, akala namin kambal kasi may lahi silang kambal ni Ben. May lahi din kami sa side ng nanay ko. And thanks God, may heartbeat yung baby namin. So, we're praying for a healthy baby. Ayun. So, ito yung mga follow-up appointments ko. So, mga additional appointments pala. So, it's a baby. Thank God for this beautiful gift sa amin ni Ben. And, at saka, nilagay nila na due date is October 6, 2024. Magiging ka-birthday niya yung panganay namin. Pero hindi naman kasi lahat ng due date, hindi naman lahat ng yun ay nasusunod. So, let's see kung kailan niya gustong lumabas. Sa October 6 ba? October 4, ka-birthday na din yung pamangkin ko. Ayun. So, yeah, that's, our vlog for today. Shinare ko lang sa inyo how it went through yung ultrasound. Nalaman namin na may heartbeat yung baby. Tsaka, yun. So happy. So, yeah, may mga additional ultrasounds kami sa March 25 at saka sa May 13. Ayun, update ko na lang kayo sa mga susunod na buwan. Oh, so I forgot to mention earlier, 8 weeks and 1 day na pala akong pregnant. So, yung first day ng last period ko, it was December 30th. So, count na pala yun as 1 day pregnant. So, sabi ko dun sa kaibigan ko, bakit ganun? Bakit may rigla ako, tas buntis na pala ako nun? Yun sabi niya pala, yun yung, kumbaga yun yung tira-tira. Sabi niya, kung sa Bisaya pa, inanapos ng rigla, pregnant ka na nun. Yun ang inanapos. So, yan, naintindihan ko na. So, yeah. So, today, February 26, I am 8 weeks and 1 day pregnant. Yan. So, yan guys. Nagpaganda ako. Nagpasalon ako guys kasi feeling ko napakalusyang ko na. So, ayan. Sinamahan ako ni Ben sa salon. Nagpagupit. Tapos, kinita ko yung mga kids. Si Riet naman. So, touching. Umiyak siya. Then, meet with my other friends. And then, ayan. Nagpicture ako. Para makita ko yung tummy ko kung gano'n na siya kalaki. Hi guys, good morning. So today is March 25th at ultrasound namin ni baby.
As you can see, marami akong mga, how do I say this one? Mga kati-kati. So, dry na, dry na siya. Binigyan ako ni Doc ng gamot pero hindi nag-work. Marami, as in Makati, marami siya sa katawan ko. Sabi niya na normal lang daw sa buntis. Ayaw naman ako bigyan ni Doc ng gamot na ini-intake kasi bawal nga. So, 12 weeks and 2 days na yung tiyan ko. So, 3 months. Ayan. 3 months na si baby. Yan guys. So, meron kaming appointment ngayon. Kaya kami umuwi galing sa Conklin from work. Pabalik din kami mamaya mga hapon. Kasi, nagsasunset na ng alas 7. So, pwede na kami mag-drive ng mga late. Ayun. Good morning everybody. Hi guys, how are you? What day today? It is April 19 loves or 20? 20. Yeah, April 20, it's Saturday. So 4 months na si Inday na buntis. Yan, pakita ko si Tammy. So 4 months na si baby sa tiyan ko today, 16 weeks. Ayan, update lang. At matutulog na kami. Nandito pa kami sa aming workplace. Wala kaming off sa May. So, wala kaming off sa May. Dahil busy kami. Sa June pa kami makaka-off. Ayan. Good night, anak. 4 months ka na. Good night, everybody. Good morning, guys. So, today is May 6. Last ultrasound ko na yata to. 18 weeks na si baby. 18 weeks. Nandito kami sa inside ng ultrasound. That's Papa Ben. Kailangan ko daw uminom ng maraming tubig. Hindi ko alam. So, I think malalaman na mamaya yung gender pero ipapasekret ko lang para surprise. Yan. 18 weeks na si baby. 18 weeks na si baby, guys. Sa aking tummy. Bye. Hi, guys. So, tapos na yung ultrasound namin. Last ultrasound na yata yun niya. Like what I said earlier. And then, so yan, sabi ko dun sa radiologist, i-seal lang niya sa envelope yung yung result ng gender ni baby. So, nandito na siya. Hi, Papa. Ibigay namin to sa friend ko, kay Princess. Tapos sila na mag-coordinate ni Cheryl and Rochelle para sa gender reveal. Ayan. Nandito na siya, guys. Naka-seal na siya. Yung picture ni baby, mamayang pa daw, i-text na lang daw sa akin. Yung picture ni baby. Yan. Matagal din natapos kasi lahat ng organ ni baby, sinukat. Tapos yung spine niya, yung pinaka-last, ang tagal makita yung spine. So, nung naglakad-lakad ako, tapos kinakausap ko yung bata na mag-cooperate. Ano ba yun? Ano ba sa Tagalog yung tumaob? Tumaob ba? Tumaob siya, guys. Talagang kita yung buong spine niya. Tapos yung kamay niya gumalaw-galaw. Ang bait ng baby namin. Marunong makinig. Yan, that's all for today. And then mamaya naman punta kami sa OB. First time kung mag-visit sa OB. And then, yeah, meron kaming 6 na appointment today. May 6. And then tomorrow we're going back to our workplace. Kaya ngayong araw na to, tatapusin namin yung mga appointments. So that's all. Thanks for tuning in. Hi guys. So today it's Saturday, May 18? Yes. So 26, I don't know, 20 weeks, months. 20 weeks na yung tiyan ko, guys. So it's officially 5 months today. And, ayan.
Pakita ko sa inyo ang aking tummy. Ayan. Nakatihaya ako guys. Pero pag nakatayo ako, malaki-laki na siya. Ayan. 5 months na si baby. Sa tummy ko. 20 weeks. Yan. 4 months na lang guys. 4 months to go. Lalabas na si baby. We don't know the gender yet. Pina-envelope ko lang siya. So excited. Bye. Hello everybody. So today is June 16 guys. I know 15. June 15. It's Saturday and exactly 24 weeks na si baby. Nap na. 6 months na mo baby buyag. Dako buyag tiyan ni mama. Baby. 24 weeks, 6 months na si baby. So before dumating yung araw na to, naramdaman ko na konti yung galaw-galaw niya. Lalo na ngayon 24 months. Tapos lumit yung pusod ko. It's weird, hey? So yan lang. We are happy na 6 months na si baby sa tiyan ko. So 3 months to go. At makikita na natin siya. See you sa next video. Next update. Yan si Papa. Hi guys! Update for my pregnancy. So, it's 28 months yesterday. Hindi ako nakapag-video. July, ano ba kahapon? July 13 kahapon. So, 28 weeks sakto si baby. 7 months na si baby sa aking tummy. Yan. Ayan na siya guys. Malaki ang aking tummy. 7 months. Yan. Pero usog. 2 months to go na lang. Magawas na si baby. Ayan. 28 weeks, 7 months na. So that's all for today. Hi guys. So today, it is Saturday, August 10. And my tummy is exactly 32 weeks na siya. Which is 8 months na. 8 months na si baby sa tummy ni. Oh, ayan guys. So nag-walk kami ni Butata para bumaba yung sugar ko kasi nagkaroon ako ng gestational diabetes. So after meal, after an hour, pagkatapos kumain, kailangan ko i-test yung sugar ko. So I need to walk 30 minutes every after meal. So thanks God, okay naman yung test ko ng lunch at saka dinner. Yung breakfast lang talagang mataas kasi hindi nabot ng 30 minutes ang paglalakad ko. Sa hallway lang ako kanina. So ayan, may tummy. Thanks for watching. I love you, baby. Ay, gigutom na siguro si baby. We had just our lunch, anak. Merienda later, okay? When mama got home, okay? Pag makauli na kita sa apartment, merienda kita ng prutas mo. Baby James Lister, I love you, anak. See you in 2 weeks or 1 week. Papa, here's the baby.
Good morning guys. Wala akong masyadong tulog kaya yung mata ko ganito. Anyway, today is October 6, 2024 at 40 weeks na si baby. Due date niya na ngayon guys. So kung bibilangin mo yung 40 weeks, it's 10 months. Ganun kasi yung bilang 40 weeks. It's due date na ni baby today, October 6. Happy birthday to my Mana Arlie. October 16 ang birthday niya. So, nandito na kami ni Ben sa ospital. Kasi i-induce ako today. So, minamonitor mo na lang si baby and then mag-recommend sila ng kung anong klaseng inducement for me. So, sana hindi na ako pauwiin para pag tinurukan na ako ng pampahilab, yung si baby din namin ay mag-cooperate, lalabas na din siya para hindi na kami uuwi kasi sabi baka pauwiin pa kami pag hindi pa talaga lalabas si baby kahit na-induce. And about my sugar, mataas siya ngayon kasi kumain ako ng madami dahil sabi niya ng aking ate Grace na I need to eat a lot kasi hindi na ako makakain in case na ngayon talaga lalabas si baby. So 2 points lang naman yung taas ng ng sugar ko. 7.4, not so bad. So ayun, today's the day. I hope mag-cooperate si baby. Lalabas na siya and I hope di ako mahirapan umire. Well, God is always with us. So help us God para sa safe and normal delivery ko kay baby. Safe kaming dalawa. We're very excited to see our baby boy. Di ba na? Okay. Later guys. Thanks for tuning in. Sumakit ulo ko guys. Hello. October 6 pa guys. Gabi na dito. So bumalik na kami ni Ben. Kanina mga 3 PM. Umuwi kami ng 10:40 ng morning. Tapos bumalik kami ng 3 PM kasi dinugo na ako. Buti na lang nandun si Cheryl, yung kaibigan ko. So, nahatid kami. Sabi niya maglakad ka. Nahiga kasi ako guys kasi naglakad na ako tapos napagod ako. Inaantok. Natulog ako. Nung dumating si Cheryl, pinalakad niya ako. Ayun. Sabi ko, ala, parang may lumabas sa underwear ko. So, it was blood. Ayun. Dali-dali kami pumunta dito sa ospital. So, ngayon, kanina guys, nung mga 6 PM, nasa 3 cm pa lang. So, malayo pa. Ngayon, para may stabilize yung heartbeat ni baby, pinatuwad ako ng nurse para maiba yung position ko. So, okay na yung heartbeat ng bata. So, ayan, nakatuwad ako. Nagpa-ibitural na rin ako, guys. Dahil hindi ko kaya yung sakit kanina. Ang hirap huminga pag nag-contraction. Ang sakit. So, I decided na mag-epidural na lang. Tapos, nasusuka din ako kanina. So, may nilagay din na gamot para sa nausea. Ayan. So, I'm waiting na maging 10 cm para may labas ko na si baby.
Then guys, lapit na.